Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes, nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Yun. Ngayon din po ay ating pinagdiriwang, no, ang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Bakit pa ako nagka-green? Dahil po ang ating simbahan ay optional memorial lang po ang ating ang kapistahan. So para sa mga Carmelitas o Carmelite order, malaking kapistahan po para sa kanila. Ang may debosyon din po kay Our Lady of Mount Carmel, ganon din po. No? Pero ang simbahan, hindi po siya tinatawag nating obligatory na memorial. Pero ganon din naman po, celebrate pa rin po natin. Sa aking humili po, mayroon din po akong babanggitin tungkol sa ating debosyon kay Mama Mary. The title of Our Lady of Mount Carmel. Kaya mga kapatid, kilalanin natin at aminin ang ating mga kasalanan. Tumingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na nasa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayanan ay pipila ng isang koldero, bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong koldero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang koldero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang koldero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan ito ng mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan.
Sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang koldero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng koldero. Sa gabi ring iyon, lilitsyonin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin na hilaw o nilaga ang koldero. Litsyonin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang mga laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunuging pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan ng Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis na inumi, handog. Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan ng sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yaman ako'y iligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Magsitayo ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama.
Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. So sa ulitin po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Ito ngayon ay araw ng awa. Araw ng, sabi sa ng habag. No? Sa gospel, very clear ang ating Panginoon nung sinabihan niya ang mga Fariseo na kailangan ay habag o awa. No? Mercy and not sacrifice. No? Masyado tayong nakatuon kuminsan sa pansin natin sa isang relihiyosong bagay, no? Ngunit nakakalimutan natin ang mas importante, yung habag o awa ng Diyos. Sa ating first reading po, nakita natin kung paano magmahal ang ating Diyos, kung paano niya, how He took care of His chosen people, paano niya sila iniligtas. At paano ba silang nakilala noon para ma-identify sila na mga Israelite sila? Yung dugo ng ng kordero sa kanilang mga pintuan. Ngayon, ano naman yung paano tayo makikilala na tayo mga chosen people? Paano tayo makikilala na tayo mga alagad ng Diyos? Paano tayo makikilala na tayo ay mga Kristiyano pinili ng Diyos? Yan din po sa pag-ibig natin sa isa't isa. Sa pagmamahalan natin sa isa't isa. Paano ba tayo magmahal? Yan ang napakalaking tanong. No? Ano bang gusto ng Diyos para sa atin? Kung minsan lagi natin tinatanong sarili natin, ano bang gusto mo, Panginoon? Ngayon tanong natin, ano ba talaga ang gusto niya para sa atin? No? Isang katanungan niya, mga kapatid ko kay Kristo, na kadalasan marami tayong mga kasagutan. No? Yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng ating Panginoon, na-interpret yan ng maraming interpretasyon. Kaya ngayon, ang nag-interpret naman kayo nagkakaaway-away. Dahil kadalasan po, hindi alam kung paano talaga sundin ang kagustuhan ng Diyos. Dami nating relihiyon, di ba? No? Daming relihiyon na laging sinasabi, naniniwala kami sa ating Panginoon, naniniwala kami sa Diyos, tagasunod kami ni Kristo, tagasunod kami ni Jesus Christ, pero nag-aaway-away. Sino ba talaga yung sinusundan natin? No? Kasi kung si Kristo lang talagang susundin natin, wala dapat nag-aaway ng mga relihiyon. Kung totoo talagang sinusundan natin ang kagustuhan ng Diyos, dapat sana tayong lahat ay mapayapang, nagmamahalan at nagkakaunawaan. Kaya kuminsan nga, tanong ko naman sa sarili ko, tanong ko sa mga kapatid ko rin kuminsan nagsisimba, bakit kayo naririto? No? Bakit tayo naririto? Isang kadahilanan lang po, dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa Kanya. Ngayon, kung naririto tayo, tapos lagi na lang tayo nagbabantay kung anong suot ng kapatid natin, anong ginagawa ng kapatid natin, anong pinagsasabi ng kapatid natin, anong pagkakamali ng kapatid natin, hindi tayo naririto para kay Kristo, di po ba? No?
Kung gusto nating pumunta rito, magserbisyo tayo sa simbahan, magserbisyo tayo ng totoo sa simbahan. Hindi yung nagbibilangan tayo na, ayun, hindi ginawa. Yan, walang ginawa. Mali na naman si Father. Mali na naman yung sakristan. Mali na naman yung kanta ninyo. At kung ano-ano pa. No? At kung ano-ano pang binabantayan natin. Hindi tayo nakafocus sa ano? Andito po sa altar, ang sakripisyo. Andito po ang salita ng Diyos. Andito lahat po. Kung nakasentro tayo dyan, wala sanang mga taga-simbahan na nag-aaway-away, di po ba? Walang nagkakainggitan, walang kompetisyon. Dapat sana nagkakaunawaan tayo. Walang mga paring nag-aaway, no? Sama na kami. Damay-damay na to. Di po ba? Kasi yan ang nangyayari sa atin sa simbahan. No? Kaya wala tayong pagkakaisa. Kaya lagi tayo nag-aaway-away dahil nakakalimutan natin kung bakit tayo naririto sa simbahan. Kung gusto mong tumulong ka, huwag mong tingnan ng tulong ng ibang tao. Di ba? Encourage them to work. Encourage them to be with us. Pero hindi yung pagpunta pa lang, tingnan mo yung damit. Oh, no? Tingnan, ano naman gagamit niya? Ano naman ginagamit niyan? Naku, yan naman. Mangungumunyo na naman yan. Saan nanggaling yan kagabi? Sinong kasama niya kagabi? No? Ang dami nating binabantayan. Ang hilig po nating manghusga. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon, sabi ng ating Panginoon, huwag niyong hatulan ang hindi dapat hatulan. O sinasabi, huwag niyong sisihin ang hindi dapat sisihin. Nagutom lang yung mga apostoles. Gustong kumain. Tapos, araw ng pamamahinga, ba't kayo kumakain? Hindi pala kumakain, nag-harvest pala sila. E paano sila makakain kung hindi sila mag-harvest, di ba? Kailangan magtrabaho sila para sila makakain. Kung minsan ganyan tayo mga kapatid ko kay Kristo, nawawala na yung kabutihang loob ng isang tao, yung tunay, yung genuine na kabutihan ng isang tao dahil nakafocus yung attention natin sa mga outside practices, yung nakikita lang. Pakitang tao nating pananampalataya. Kaya this is a reminder for all of us. A reminder for all of us na dapat mayroong tayong habag at awa sa ating mga kapatid. Bago mo husgahan ang iyong kapatid, alamin mo muna kung anong nangyayari sa kanyang buhay. Yes, ang pagnanakaw isang kasalanan. Pero bago mo naman siya i-condemn, bago mo naman siya husgahan, bago mo siya ipabugbog, bago mo siya ipapatay, alamin mo muna bakit kaya niya ginawa iyon. Alamin mo muna kung bakit niya ginawa iyon. Huwag po tayong mapanghusga. Huwag po tayong mapanghusga. Magkaroon sana tayo ng tunay na pangunawa sa ating kapwa, tunay na pagtanggap sa ating kapwa, magkaroon ng habag at awa sa ating kapwa. Dahil kung habag at awa ang pag-uusapan, yan po ay nakukuha natin, nakakamta natin sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinibigay po niya sa atin. Bakit naman natin po ipagkakait sa ating kapwa? Bakit? Dahil may habag at awa ang Diyos sa atin? Ibig sabihin ba nun may karapatan na tayong laitin natin ang ating kapwa? Kung may grasya at biyaya, may awa ang Diyos sa atin, dapat magkaroon din tayo ng awa. Habag, pangunawa, pagmamahal sa ating kapwa. Yun lang naman po ang gusto ng Diyos para sa atin. Diba? Kung itatanong, Lord, ano ba talagang gusto mo sa akin? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. No?
Yung nagugutom, huwag mo naman kagadusgahan na kasi, sobrang tamad. Kaya tuloy walang makain. Uy, malay mo ba? Sa dami na niyang pinuntahan para magtrabaho, walang tumanggap sa kanya. Ang pamilya niya gutom na. Humihingi ng tulong sa iyo, ayaw mong bigyan, husgahan mo pa. Hindi ka na nga nagbibigay, hinuhusgahan mo pa. Hindi ka na nga tumutulong, nilalait mo pa. Hindi ka na nga nakatulong, sisiraan mo pa. Anong klaseng Kristiyano ka? Anong klaseng Kristiyano ka? So mga kapatid, Kristo, awa, habag. Maraming tao po ang nangangailangan ng ating awa at habag. Maraming tao po ang nangangailangan ng ating pangunawa. Maraming tao po ay nangangailangan ng ating tulong. Kuminsan, kunting pansin lang. Kunting ngiti naman dyan. Pangunawa na galing sa atin. Kuminsan yan lang po ang kailangan nila. Kung wala kang maibibigay, huwag mo na po silang laitin. Huwag mo na po silang husgahan. Kung may maitutulong ka, tumulong ka lang po. Kung nanluloko man sila, problema na nila yun. Di po ba? Dahil akala natin kung minsan nanluloko, pero yun pala kailangan ng tao. Paano yun? Kaya yung scapularyo na ginagamit po natin, kapistahan ngayon ng ating Our Lady of Mount Carmel, yung, alam mo ba yung ginagamit ng mga Carmelites? Di ba? Napakalaking scapularyo. Yung ginagamit po natin, maliit lang na scapularyo. Yung tawag doon sa kanila, scapularyo din. Yung mga madre, mga pare, di ba? Ang lalaki ng mga brown nila. Oo, nasa labas ng kanilang abito, habit nila. Yan ay tawag dyan, escapularyo din. Scapularyo, ibig sabihin ay balikat, no? Ombro. Yan ang ibig sabihin ng scapularyo. Yung Carmelo ang tinatawag, yan po isang hardin. No? Isang hardin. So, hardin ng Carmelo. Ang tawag dyan. No? So, ang ibig sabihin po niyan, bakit yung mga Carmelitas ay gumagamit niyan is obedience. No? Obedience, pagsunod. So, hindi po natin ito ginagamit dahil isang amulet ito o isang, tawag doon, anting-anting sinasabi. But this is a symbol actually of obedience. Na pag gumagamit tayo nito, may debosyon tayo kay Mama Mary, no? Pero isang debosyon na yan na nagpapakita po na tayo gusto nating tagasunod ni Kristo. Na dapat maging obedient tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sa Kanyang kagustuhan sa atin. No? So yung Ebanghelyo natin, nagsasabi, dapat mayroon tayong awa at habag sa ating kapwa. Pag sumusuot tayo ng scapularyo, ibig sabihin, dapat mayroon tayong awa at habag sa ating kapwa. Huwag tayong maging judgmental. No? Huwag tayong maging judgmental. Dapat mayroon tayong pangunawa, pagmamahal sa ating kapwa. So, kung magamit kayo ng scapularyo o mayroon kayong may devotion kayo sa Lady of Mount Carmel, isipin niyo po yan na simbolo po yan ng obedience. Obedience. Pag nag-o-obey tayo sa ating Panginoon, mas malapit tayo sa Kanya. Pag masyado tayong malapit sa Kanya, sigurado naman tayo, mayroon tayong proteksyon galing sa Kanya. Yan pwede siguro sabihin natin, no? Na anting-anting. Yung proteksyon na galing sa Diyos. Huwag naman yung mga magical na anting-anting. Yung sabi natin, yung pagmamahal ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yan po ay simbolo na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon.
Kaya mga kapatid kay Kristo, tuloy lang po ang ating pananampalataya, tuloy lang po ang ating pagmamahal sa ating Diyos, tuloy lang po ang pagiging mahabagin natin, mawain natin sa ating kapwa na itinuro sa atin ng ating Panginoon. At lagi natin pakaisipin mga kapatid kay Kristo, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Nung maliit pa po ako, maliit pa pala ako hanggang ngayon. Nung bata pa po ako, okay? Nung bata pa po ako, hindi ko talaga makalimutan yung first time kong sumuot ng skapularyo. Merong missionary po na pumunta doon sa baryo namin. Tapos, inintroduce niya sa amin yung skapularyo. Tapos, sabi, may kinuwento po siya tungkol sa skapularyo. Sabi niya, may isang tao na talagang ligalig siya sa kanyang buhay. Di niya alam kung anong gagawin sa kanyang buhay. So, mayroon pong mga pag-iisip na siguro wala nang kabuluhan ng buhay ko, magpapakamatay na lang ako. So, ano po ang ginawa niya? Umakyat po siya sa bubong ng kanilang bahay at gusto po niyang tumalon doon. No? Nang papunta na siya doon, nandun na siya sa kadulo ng kanilang bahay, ng bubong, magpapakamatay na sana siya. Ngunit wala po siyang lakas na tumalon para magpakamatay. So yung demonyo daw, malapit sa kanya, sige na, talon ka na. Nako, tuwang kakatuwa yan. Nako, lilipad ka niyan. No? Maging maayos ang buhay mo. Tumalon ka lang dyan. Nako, ang problema yan. No? Sabi niya, hindi wala nga akong tapang, hindi ko kayang tumalon. Itulak mo ako. Sabi niya gano'n kay Satanas, no? Tapos Satanas lumapit, inakita ni Satanas na mayroon sa skapularyo. So ang sabi ni Satanas, tanggalin mo muna yung suot mong skapularyo at itutulak kita. Doon parang nagising siya. Ang sabi niya, hindi ka pala makakalapit sa akin pag mayroon ng skapularyo. So, hindi ko to tatanggalin para hindi ka makalapit sa akin. Yun, bumaba po siya, naligtas po siya. Dahil ang skapularyo daw ay hindi makakalapit ang demonyo sa iyo. Malit pa ako, bata pa ako noon. Talagang first time kong gumamit. Kaya pag gumagamit ako ng skapularyo, sabi ko, walang Satanas na makakalapit sa akin. Dapat lang naman, di ba? No? Dapat lang naman, di ba? So, kahit wala kayong skapularyo, basta tagasunod kayo ni Kristo, sumusunod kayo sa kagustuhan ni Kristo, para may skapularyo na rin kayo. At hindi makakalapit ang demonyo sa atin. Pag may awa kayo at habag, may pagmamahal kayong tunay sa inyong kapwa, hindi makakalapit sa Satanas sa inyo. Yan po ang proteksyon natin na galing sa ating Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magagamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami.
ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayanan at pamamaraan na pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan. Sa mga nananalig na tunay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din man nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tumos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami ngayon. Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming kapatid na si Fray Romualdo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang may awa at habag sa atin. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang mahal biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo ang lahat. Sikat na umaga, buhos ng ulan, sipi ng tapon, sinag ng buwan, bagis na halinaw, dagat na ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako maling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Hilig ng kaibigan, biyahe ng ilan, pangarap ng ulilang, isig ng dukha, ilaw na may takot, hinawa ng ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik,
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. So i-update ko lang po kayo tungkol sa health ni Father Zach. No? So wala pong problema. Nagpa-hospital po kailan ba yan? Last Saturday, no? Last Saturday, lumabas ng Monday, nagpa-x-ray, wala daw nakita. No? Wala naman, hindi naman po siya positive sa COVID, no? Kaya wala tayong problema. Nagpapahinga lang po siya talaga. Medyo malakas po yung kanyang ubo. Yun lang po ang problema, no? Dahil hindi siya makatulog ng maayos dahil inuubo. So yun lang yun. So pagdasal na lang ninyo, no? Huwag na kayong mamilit na bisitahin siya kasi mamaya hindi siya makapagpahinga. Ang reseta ng doktor sa kanya ay pahinga. Ha? Pahinga. Kaya hayaan natin siyang makapagpahinga na maayos. Babasbasan po natin ang mga eskapularyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sa pamamagitan ng anak na sumilang sa mahal na Birhen, ang lahat ng pagpapala at biyaya ay pinagkakalob ng Diyos Ama sa atin. Sumainyo ang kanyang biyaya at awa, at sumaiyo rin. At sumayin niyo rin. Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na material upang ipagkaloob sa atin ang kanyang awa at tulong. Sa pamamagitan ng mga ito, pinadadama ang ating pasasalamat sa Kanya. Sikaping gamitin ang mga ito sa Kanyang ikararangal upang ibuhos sa atin ang Kanyang awa sa pamamagitan ng eskapularyo na ating binibindisyonan. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang eskapularyo na ito sa karangalan ng mahal na puso. Mahal na Birhen, naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong lingkod ay nangangakong maglingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa bilang alala ng iyong mahal na puso, mahal na Birhen. Sa iyong ikararangal ay di kabubuti ng iyong mga lingkod. Paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. So, didistribute na lang pagkatapos ng misa. Okay? Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.